Good afternoon po sa lahat. Ayan. Okay, so recite po muna natin ang aking pangako sa Panginoong Jesus. Ready na recite? Ipamumuhay ko sa Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. At ako'y nangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, kayamanan man, ang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. So let's open our Bible in James chapter 1, verse 12. James chapter 1, verse 12. Kung nandiyan na po kayo, sabay-sabay po nating basahin. Ang sabi po dyan, "Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him." Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa hapon na binigay niyo at sa opportunity na maging sangkap na ako po yung makapagsalita ng inyong salita. Kayo po magpala po, mahamon po kaming lahat sa inyong salita sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So maray na po kayo maupo. Ayan. So again po, nagpapasalamat po ako sa ating pastor na binigyan po ng opportunity to speak po ngayong hapong ito sa ating pong simbahan. No? Ngayon sa hapong ito, pag-aaralan po natin is growing through temptation. Growing through temptation. Doon po sa verse na binasa po natin, sabi po dito, "Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him." So, dito po sa verse na to, we need to endure temptation. Dapat po may pagtitiis po tayo. No? So, kanina po, yung send po sa akin ni Pastor, kasi si Pastor po pag nag-i-email ng preaching, madaling araw po. No? Hindi po siya yung, kumbaga parang yung gising mo, mabibigla ka. Hindi siya yung time na pag umaga, gabi na talagang gising ka. Minsan pag talagang sa phone ko, pag narinig ko na may tumunog ng madaling araw, 3 a.m., 2 a.m., tapos nakita ko Gmail, lagi pumapasok sa isip ko, si Pastor to. Sabi ko, ano para pinag-pray ko agad, Lord? Sabi ko, bakit? Di ba, parang gano'n na question. Tapos makikita mo, ikaw preaching, itong araw na to. So para naman, hindi ko alam kung magiging maganda ba yung gising ko. Talaga pong mahirap po mag-aral ng salita ng Panginoon. Hindi po ganun kadali. No, kumbaga, talagang kung iintindihin mo siya at ipapaliwanag, iba po yung feeling. No? So, ganun po yung pakiramdam ko. Lagi ko pong pagbandaling araw, lagi po ako nakakita ng Gmail. Ayan. And kahapon po, ayan, actually, itong preaching na to talagang na-test na po ako. No? Ngayong araw na to, ngayong oras na to. Kasi kanina po, kahapon pa, nung pinag-aaralan ko ng preaching, sabi ko, Lord, may klase kasi ako ng 5:30. So, it's 4:45 na po, no? Sabi ko, Lord, may klase ako ng 5:30. So, medyo bibilisan ko yung preaching ko kasi gusto kong makapasok eh. No? Sabi ko, yung temptation na inisip ko, na worried ako, sabi ko, Lord, medyo mahaba yung preaching, pero I know, maintindihan naman agad kung hanggang saan ako abutin, hanggang doon lang ako. No, pero, suddenly, ngayong 4:00 p.m., no? Nakatuwa lang yung blessing ng Panginoon. Nag-chat yung professor namin, move yung oras ng klase. Parang sabi ko, Lord, parang attempt ako tapos parang gusto ko na lang basahin yung preaching. At least maintindihan nyo naman po eh. Di ba madaling salita lang naman eh. Parang sabi ko, Lord, ito ba yung trial? Ito ba yung temptation na pumapasok sa isip ko? Na gusto ko na lang basahin ko na lang yung verse, I will not explain kung ano yung binigay sa akin ni Pastor, yun na lang. So, totoo po talaga na kami pong mga preachers, bago po namin sabihin, no, or i-preach po yung binigay na lesson ng ating pastor, talagang kami po muna yung nasusubukan. No, kami po muna talaga yung napapaisip ng malalim, kami po muna talagang nahihirapan. Bakit? Kasi lahat naman, hindi rin kami mga preachers, hindi rin po kami perfect. No, talagang yung salita ng Panginoon, inaaral po namin.
at iniintindi po namin. At the same time, kami po yung unang tinatamaan. So sabi mo, ay, gabi naman yung preacher, pinatamaan ako sa preaching. Gabi naman yung lesson. Ako ata yung tinutukoy. Hindi po. Every time na binibigyan po kami ng lesson ng aming pastor, talagang nasasaktan po kami. Amen po ba, preachers? Talagang yung lesson ay para din po sa amin. Hindi lamang po para sa mga members. Kaya sabi dito, blessed is the man that endureth temptation. May pagtitiis po. Nung simula nung Friday, Saturday, talagang iniisip ko, Lord, alam naman ni pastor yung schedule ko. Alam naman ni tatay ko ano yung oras ng mga pasok ko. Bakit nga ako in-appoint ng Sunday? Alam niya may klase ako. Alam niya na kailangan pumasok. But still, di ba, sabi ko, sige po tayo, maraming salamat po. Talaga nag-chat ako kay pastor kagabi, sabi ko, tayo maraming salamat po sa opportunity ulit. Pwede naman humindi eh. Pwede ko lang sabihin, tay, may klase po, pwede ako magdahilan eh. Pero sabi ko, Lord, sige po, talagang hindi po mapasok sa isip ko. Tapusin ko lang to hanggang 5:25, no? Talagang yun po yung nasa isip ko. Pero suddenly, talagang this time, 4 o'clock p.m., no, talagang nag-chat po sa group chat, move yung pasok. So it means, so hindi na po 5:30. Ayan. Ayan po. So sabi po, again, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. Every day, lahat po tayo may temptation na kinakaharap. Kumbaga sa bawat oras, bawat minuto, meron po tayong temptation na nararamdaman. Huwag mapaglaro po ang isip ng tao. Lahat po yan, lahat ng makita po natin, lahat po ng maisip natin, lahat po ng gusto nating gawing bagay, lahat po ng nakakasama po natin, lahat po nasa paligid po natin, maybe it's a temptation. But dito po sa lesson natin po pag-aaralan, going through temptation, and every temptation is an opportunity to do well. Temptation simply provides the choice. While temptation is Satan's primary weapon to destroy you, God wants to use it to develop you. Every time you choose to do well instead of sin, you are growing in the character of Christ. To understand this, sabi po sa Galatians chapter 5 verse 22, ito pong sinasabi ng fruit, ano ba yung mga fruit na character or qualities na meron po ang Panginoon. Sabi po sa Galatians chapter 5 verse 22 up to verse 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. God is perfect love, joy, peace, patience, and all the other fruit embodied in a single person. To have the fruit of the Spirit is to be like Christ. Andahan po natin na pag tayo po may tinanim na namumunga, talagang inaabangan po natin daily, talagang binabalikan po natin, tinitignan po natin yung halaman hanggang sa maging puno, hanggang sa magkaroon po ng branches, hanggang sa po magkaroon ng bunga. So, ganun din po. Ito po mga characters na meron ang Panginoon, hindi man po ito instant, na meron ka na agad patience, meron ka na agad peace, kapayapaan. It takes time. It will be developed. Tandaan po natin, fruit always matures and ripens slowly. Sabi nga, kung gusto mo lang magkaroon ng bunga, magtanim ka ng yung toge. Di ba? Kinabukasan, may mungguan na. Pero if you want a better fruit, you need to wait. And that fruit, God develops the fruit of the Spirit in your life by allowing you to experience circumstances in which you are tempted to express the exact opposite quality. Meron po tayong mga instances na binibigay ang pagsubok ng Panginoon po sa atin. The Lord teaches us love by putting some unlovely people around us. The Lord, gusto ko, Lord, na sa umagang ito, sa araw na ito, gusto ko, Lord, mautunan paano ba magmahal, no? Paano ba maging maayos yung pakikisama ko?
sa ibang tao, ano pong mangyayari? Bibigyan ka ng Panginoon, ipapakita sa iyo yung taong kinaiinisan mo. Kung magasasamahan ka ng taong hindi mo gustong samahan. So, ganun po, kumilos po ang Panginoon sa atin. Exactly the opposite way. God teaches us the real joy in the midst of sorrow when we turn to Him. Happiness depends on external circumstances, but joy is based on your relationship to God. So that is the difference between happiness and joy. No, pag happy ka because of the external factors. But if you have joy, di ba, it is based on your relationship with God or your inner emotion. Na pag ikaw nakita ng bagong gamit, but you are happy. Di ba, mayroon kang bagong gamit, may bago kang kotse, may bago kang cellphone, may bago kang tablet, may bago kang damit. It's an external. Pero pag yung joy, matutunan mo na maging kontento. No? Makita mo yung kasama mo, may bagong gamit, may bagong blessing. Ikaw matutuwa ka eh. Sabi mo, Lord, happy ako para sa Kanya. No, Lord, magiging kontento ako. Kung anong meron ako, kontento ako. Alam ko in time, darating yung para sa akin. That is the difference. No, that's why God teaches us real joy in the midst of sorrow. Kahit makita mo lahat ng kapatiran na may bagong blessing, pinagpapala, still, wag po tayo maging malungkot. We need to learn to have happiness inside in the midst of sorrow. And letter C, God develops real peace within us, not by making things to go the way we planned, but by allowing times of chaos and confusion. So this is a great example po yung katulad kay Peter. Yung nangyari po kay Peter. No, yung in Matthew chapter 14, di ba, bumabagyo, di ba, nakita nila ang Panginoon, nasa gitna ng dagat, di ba, nakita si Peter, sabi niya, Lord, is it you? Ang sabi ng Panginoon sa Matthew, I think Matthew chapter 14, verse 27. Verse 26, and when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, it is a spirit, and they cried out for fear. Verse 27, but straightway Jesus spake unto them, saying, be of good cheer, it is I, be not afraid. And verse 28, and Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And the Lord said, come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go Jesus. And in verse 30, but when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. No? In the midst of trouble, no, bibigyan, Lord, gusto po ng kapayaan, gusto po itong araw na ito maging mapayapa. Lord, gusto po maging maayos lahat ng aking plano. Just like Peter, kasama na po nila yung Panginoon. Nung nakita na po nila yung Panginoon, ang sabi na po yun, come, lumapit ka sa akin, Peter. Be of good cheer. Be not afraid. So it means, kahit si Peter nakasama po nila yung Panginoon, nag-doubt pa rin po siya. And he started sinking. Ngayon po, no, sabi ko, temptation starts with the mind. Lahat po yan. Well, hindi po natin nababasa yung bawat isip. Pero yung galaw, pwede natin basahin. Pero yung iniisip po ng bawat isa, hindi po natin nababasa. Ngayon po, for sure, some of us, may naglalaro po sa ating isipan. And some of us, wala naman pong iniisip kasi tulog na po. No? Dalawa lang po yan, no? So, in temptation, nag-uumpisa po yan, no, sa ating isipan. So, kahit po, especially the danger, sa simbahan, hindi po pwedeng sabihin walang temptation pag Sunday. Sa labaw ng simbahan, hindi ako matitempt. O hindi ako makagawa ng kasalanan. O, so for example na naman po, pag nakita nyo morning, wala po si pastor, pwede na akong hindi umattend ng hapon. Wala naman pala si pastor. Temptation. Naglalaro na sa ating isip. Di na ako attend ng group meetings. Wala naman pala si pastor, wala yung preacher ko. Okay na. Di ba po, to be honest, di ba, minsan pumapasok po sa ating isip yan.
But still, salamat po sa mga nagpapatuloy, no, kahit wala po ang pastor nandito po. Amen po ba? And letter D, likewise, patience is developed in circumstances in which we're forced to wait and are tempted to be angry or have a short fuse. And then God uses the opposite situation of fruit to allow us a choice. God did not made us to be a robot, but God made us to have a choice. You cannot claim to be good if you have never been tempted to be bad. You cannot claim to be faithful if you have never had the opportunity to be unfaithful. Oh, Sir Mark, hindi pa ako naging unfaithful sa simbahan all throughout the ministry na nag-serve ako sa Panginoon. Hindi pa natin masasabi yan. Sometimes in our life, we become unfaithful. Maybe in your ministry, you become half-hearted. Maybe in your giving, maybe in some activities na meron po ang church. We are not faithful. Integrity is built by defeating the temptation to be dishonest, and humility grows when we refuse to be prideful. And endurance develops every time you reject the temptation to give up. Every time you defeat a temptation, you become more like Jesus. So yung topic po natin, the first point, how temptation works. It helps to know that Satan is entirely predictable. He has used the same strategy and old tricks since creation. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. No, sinabi na po dito ni Paul, for we are not ignorant of his devices, sa pakana ni Satan. Lahat ng technique niya na gagamitin niya for you to be tempted, alam na po natin yan. Now, we are not ignorant. Upang hindi tayo mapaglaanan ni Satanas, hindi lingid sa atin ang ibig niyang mangyari. Di ba? Malayo po yung relasyon natin sa Panginoong Jesus. From the Bible, we learn that temptation follows a four-step process which Satan used both on Adam and Eve and on Jesus. Number 1, Satan identifies a desire inside of me. It may be a sinful desire, like a desire to get revenge or to control others. So, Satan identifies a desire inside of us. Kaya nga sabi ko po kanina, ang temptation po, nasa isip na po natin yan. Naglalaro na po yan unti-unti. Kumbaga, naglalagay na po dyan ng patibong. So, yung temptation na meron po tayo, magbigang bubulong na lang si Satan. That he will give you an evil desire or that you fulfill a legitimate desire in a wrong way or at the wrong time. Never get anything or change anything ahead of God's timing. Yung temptation, mahal ngayon may temptation po tayo. May nakita sa Shopee, sa Lazada, o namang application yan, you want to buy. Pero ang tanong, kailangan ba? So, lagi pong may ganun eh. Pero dahil ikaw, gusto mo lang talagang, Lord, talagang yung temptation na alam ko kailangan ko to eh. Minsan, ginagaslight na lang po natin yung ating sarili. Alam ko kailangan ko to. Pero nung dumating na, hindi pala natin kailangan. Na-tempt lang po tayong bilhin. Dahil minsan pagdating sa pagkain, ang dami mong in-order, lahat natakam ka. Na binili mo lahat doon sa store na yon. Pagkabili mo, nandun na, kakainin mo na, isang menu pa lang, no? Isang putahe pa lang, busog ka na. Bakit? Na-tempt lang po tayo eh. Never get anything or change anything ahead of God's timing. Learn to be content. Mahal yung cellphone, bahay, trabaho, yung computer. Always beware of shortcuts. Diba? Ganun din po, always beware dun sa mga murang bagay. Ay hindi, mura naman to eh, sa Shopee, sa Lazada. Mas mura kaysa ganito sa ganitong store. Bibiling ko na to, kunin ko na to. Nag-shortcut tayo, nasayang lang yung pera. Bakit? Yung quality hindi maganda.
So we always be aware of shortcuts. Huwag po tayong magmamadali. Huwag po nating uunahan ng Panginoon. Ang sabihin sa atin ni Satan, tandaan po natin, no? Satan works in mysterious ways. No? Mahal yung katabi mo kung bumubulong sa'yo. No, bilhin mo na yan. Kaya mong gawin yan. Walang makakaalam. Exciting yan. It will be comforting or make you feel better. We think temptation lies around us, but God says it begins within us. Sa atin po nag-uumpisa. Hindi mo pwedeng sisihin yung katabi mo. Hindi mo pwedeng sisihin yung asawa mo. Hindi mo pwedeng sisihin yung anak. Kaya kita nasaktan kasi ganito yung ginawa mo eh. Kaya kita napagtaasan ng boses. Kaya kita nasigawan. Tandaan po natin, nasa atin po kung gagawin po natin yung isang bagay. Mahal sabi natin, nag-trigger para gawin natin isang bagay, but still we have a choice. If we did not have the internal desire, the temptation could not attract you. No, if we did not have the internal desire, the temptation could not attract you. Ibig sabihin, nasa isip na po natin. May desire na po tayo. So, katulad po ng pinag-aaralan po natin, pagdating po sa krimen, no? Meron pong tinatawag na wrongful dolo or culpa, no? Pag sabi po nating dolo, deliberate intent, no? Talagang may intention kang gawin yung isang crime. And then yung culpa naman, negligence. No, sabi natin, for example, pag may yung sasakyan, nawalan ng preno, anong gagawin yan? Dahil aksidente, nawalan ng preno, nakasagasa ka. That is negligence. Pero dahil nasa isip mo, ay yung dolo naman, which means intentional, talagang nasa isip mo pa lang. Kumbaga, itong talagang may utang sa akin, ito talagang kinainisan kong tao. Pag nakikita ko, pag nadadaanan ko yung bahay, pag nakikita ko lang yung kanyang, kahit nakatalikod, alam na alam mong siya, talagang sa isip mo pa lang, baka nasaksak mo na. No? Talagang lahat na ng masamang isip na bagay na naisip mo, talagang nagawa mo na. So that is intentional. Sabihin, kaya nagawa mo isang bagay kasi iniisip mo na. So hindi po natin pwedeng sabihin o sisihin yung Panginoon, Lord, bakit mo po kasi binigyan ng ganitong circumstance? Lord, bakit mo binigyan ng ganitong challenge? Still, kaya nagawa ko itong bagay na ito. So hindi po natin pwedeng sisihin ng ibang tao. It starts within us. Temptation always starts in your mind, not in circumstances. In Mark chapter 7, verses 21 up to verse 23. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these things come from within and defile the man. Isip nyo, talagang mabibigat po ito. No, itong kasalanan na binanggit po dito, talagang mabibigat. Kung titignan mo, meron po tayong isang palaging nagagawa dyan. Sa verse 22, that is pride. Lahat po tayo may yabang sa ating puso. Lahat tayo talaga minsan nagmamatigas sa Panginoon. Mahal, hindi ka nakapag-commit ng adultery, fornication, theft, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness. Di ba sabi po dyan, an evil eye pa nga eh. Yung tingin mo doon sa isang tao, no, talaga nanlilisik. Your blasphemy, pride, and foolishness. So all these evil things come from within and defile the man. Sa atin po nag-uumpisa. Tinempt po kasi ako eh. Sinabihan kasi ako kaya nagawa ko. James
tells us that there is a whole army of evil desires within us. James chapter 4, verse 1, From whence come wars and fighting among you? Come they not hence, even of your lust that war in your members. Ibig sabihin, sa ating sarili pa lamang, meron na po tayong war. Na talagang pagising pa lang ng umaga, na may war na, kumbaga, iniisip mo na, pwede naman ako maging late. Pwede naman ako maging maaga. Anong pipiliin mo? Diba, minsan isipin mo, paano ba yung lulutuin mo? Ano ba yung uunahin mong gawin? Diba, ibig sabihin, nasa atin pa lang. Nasa isip pa lang po natin. Na may paikipagtalo na. So, and number 2, Satan implants doubt inside of me. Satan tries to get you to doubt what God has said about the sin. Is it really wrong? Mali ba talaga yung aking nagawa? Did God really say not to do it? Nasa Biblia ba talaga na hindi sinabi ng Panginoon? Didn't God mean this prohibition for someone else or some other time? Doesn't God want me to be happy? Ayaw ba na Panginoon na maging masaya ako? If I give in with this temptation? Satan implants doubt inside of us. Talagang magdududa ka sa iyong sarili. At ako nga po, when pumasok po ako ng law school, no, talagang nag-doubt din po ako sa sarili ko. Mahal kayo po, nagda-doubt po sa akin, masalo naman po ako nagda-doubt, no? Talagang noong una kahit nanay ko po, no, talagang hindi po naniniwala. Nalaman lang po talaga ng nanay ko na ako'y pumasok ng law school when second year na po ako. Sipin niyo po, nakadalawang SEM na po ako, ayaw pong maniwala ng nanay ko. Talagang nagududa po talaga siya sa aking kakayanan. Talagang, paano niya po nalaman? Talagang, nung time na yon, kasama ko po si mama, nasa sasakyan po kami. Bigla pong tumawag si Sir Brin, no? Sabi niya, pagkatawag niya, Mark, top 3 ka, no, sa mata sa exam. Second year pa lang po ako nun. Kasi ngayon po, wala na po sa top 3. Yan. So, na second year ako, sabi talaga ni Sir Brin, tumawag siya, siyempre nakakonect po yung phone ko dun sa aking cellphone, dun sa sasakyan. Tumawag siya, Mark, top 3 ka dun sa exam sa sa CRIM. No, sa criminal law, sabi ko. Ay, talaga, nung grade ko. Tapos si mama, sabi niya, nag-aaral ka pala talaga? Kala ko nagbibiro ka lang. Sabi ko, hindi po, mang. Sabi ko, at least alam nyo na, no? Kailangan pa talagang may tumawag, no? Kailangan talagang malaman pa sa iba. So, talagang, kung si Satan, kung tayo po may pagdududa sa ating sarili, no, how much more ang ibang tao? May sabi natin, hindi ko kayang gawin to, eh. Talagang mahirap, eh. Hanggang ngayon po, nagdududa pa rin po ako. Talagang, kagabi po, kasi during our practice court, actually, wala pa po kaming tulog. Natulog na po kami kanina nila, Sir Brin, 5 a.m., 5:30. Practice preach. Talagang, kaya po, pasok po talaga sa isip ko, Lord, gusto ko matulog. So, alam mo talagang gusto ko talagang tapusin yung preaching ng maaga. Kasi hindi na po madali, eh. Parang kapon, during nagkapahinga po, habang nagka-practice po kami dun sa aming pinag-aaralan, nanonood po kami nung Bar Boys. Hindi po yung bar na talaga yung Bar Boys. So talaga first time ko na po mapanood yun. Kagagabi nakita ko lang po. So, talagang nakaka-challenge po. Talagang magdududa ka, eh. Iba't iba yung kalagayan ng bawat estudyante. Iba't iba yung kalagayan natin. Nagkatrabaho ka, nag-aaral ka, you have your business. Iba't iba yung challenges or temptations na meron po tayo. Kahapon nga, pinanood namin yung Bar Boys, sabi nung isang classmate ko na kasama namin, fourth year na tayo. Ay, nasa fourth year na tayo. Parang sila nga sumuko, eh. Tayo pa kaya? No? Parang pwede naman tayo, eh. Sabi niya, hindi naman tayo artista katulad nila, eh. No? Pwede pa tayo mag-give up. Talagang, alam yung pagdududa, nandun po every day. No, isa naming classmate po, sabi nga niya, ayoko nang dumating yung araw ng Tuesday. Hate na hate ko ang Tuesday.
Bakit po? Sobrang hirap daw ng kanyang professor. Same thing with us. No, pag tayo po dumating tong araw na to, kasi makikita ko na naman tong kinaiinisan ko, itong gagawin ko, itong trabaho ko, ayaw na ayaw ko. Sometimes, ganoon po yung pinagdadaanan po natin. May pagdududa po tayo sa ating sarili. Ayaw po nating ituloy, ayaw po nating gawin, kasi Satan already implants doubt inside of us. I want to give up, ayaw na magpatuloy, pwede ko nang i-stop. Sabi nga sa akin ng nanay ko nung kahapon po, Saturday morning, no, nung kasama ko po siya, sabi niya, pag di mo na kaya, stop mo na. Sabi ko, parang gandang encouragement, no? Sabi ko, nga, no? Sabi ko, pag di ko na kaya, sabi niya, wala namang mawawala sa'yo, eh. Sabi niya, I'll still be proud of you. No? Anak pa rin naman kita. Sabi ko, wala magbabago. Parang siyempre, sabi ko, nga, wala magbabago. Sabi ko, ano sabi ng nanay ko? Sabi ko, ma, nandito na ako, eh. 4th year na ako, hindi ka ba masaya? Nakarating na ako ng 4th year. 2nd year mo nalaman, talagang pag binabalikan namin ni mama pa nagkakwentuhan kami, isipin mo 2nd year mo lang nalaman na naglolo ako. Hanggang ngayon, parang gusto pa rin akong patigilin. No? Kumbaga siya, parang na-stress na po siya sa akin eh. Ay, ito naman po eh. No, pag nakikita niya, some students or yung mga parents, no, nakikita niya po yung anak po ninyo na nag-aaral. Hindi po naglalaro ng Mobile Legends po. No? Kasi yung iba po kasi talagang gumigising. No? Pag madaling araw, yung nanay, yung tatay, anak, tigil mo na yan. Minsan papatay na yung wifi. Pero si mama po kasi talagang every time lagi niya po akong sasabihan, tulog ka na, tulog ka na. Stop mo na yan. Nabukas na yan. Hindi po pwede. Kahit gusto mo magpahinga. So it means, ganun po sa atin. No, we don't want to continue anymore. Some people will tell you, stop. Hindi mo kaya yan, nagududa kami sa'yo. No, hindi pwede ikaw yung bakit ikaw yung nasa harapan, bakit ikaw yung leader namin, bakit ikaw yung counselor ko, bakit ikaw yung teacher ko, bakit ikaw yung nagsasabi sa'yo, nagbibigay ng advice. Mahal, magdududa tayo. Pero if God puts you there and alam mo na talaga ikaw nagtrabaho, na talaga pinagsikapan mo na, why stop? Sometimes we just need God's help. Minsan kailangan po natin ipag-pray, Lord, this is just a temptation. Lord, I will not give in. Marahil nag-doubt ako sa aking sarili, pero God will never doubt on you. And number 3, Satan imputes deception inside of us. In John chapter 8, verse 44, "Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it." Tandaan po natin, Satan, that anything he tells, you will be untrue or just half true. Satan offers his lie to replace what God has already said in His Word. Satan will say, sabi niya kay Adam and Eve, you will not die. Kapag kinain mo yan, walang mangyayaring masama sa inyo. You will be wiser like God. Malatakasan mo yan. You can get away with it. Walang makakaalam niyang ginagawa mo. Tuloy mo lang yan. Pag ginawa mo yan, it will solve your problem. Besides, everyone else is doing it. Lahat naman ginagawa yan eh. Nakikita mo naman, di ba? Bakit ikaw hindi pwede? Pwede mo rin gawin yan. It is only a little sin. No? Yun po yung mga sinasabi po sa atin ni Satan. Alam niyo po sa aking learning center, talagang mahigpit po ako sa oras eh. No, pag talaga yung estudyante ko late, kahit 1 minuto, 1 minute lang na pumasok yan sa room, considered late po yan. Hindi po ako nagbibigay ng, sa kanila, ng leniency. Bakit? Kasi pag narinig ko yung dahilan nila, ang laging dahilan, lagi pong sinisisi ang mga nanay. Hindi ko po alam kung bakit. No, late po kasi ako ginising ni nanay eh.
Late po kasi ako ginising ni tatay. Hindi po kasi naka-ready yung uniform ko. Kaya po, na-late po ako. Diba, lagi po nilang sinisisi sa ibang bagay or ibang tao, yung alam naman nila na ang pasok ay 8 o'clock. Diba, same thing with us naman po eh. Sa mga nagkatrabaho po, na pumapasok po, diba, minsan kahit anong gawin mo, diba, hindi mo pwedeng sabihin sa boss mo, traffic. Tama po ba? Kumbaga yung dahilan na yun, talagang paso na yun, hindi mo pwedeng sabihin. Ang sasagot lang sa'yo, kailan pa ba hindi traffic dito sa Pilipinas? Saan bang lugar ang hindi traffic? So it means, ganun din po, kasalanan ay kasalanan. Hindi natin pwedeng isabi, Lord, ngayon lang naman to eh. Bukas hindi na. Sabi nga, nag-umpisa lang sa patikim-tikim. Hanggang sa lumubog na. Mayroon sabihin natin, ngayon lang ito. Hindi na po mauulit. Last na po ito. Nakailang last na po tayo. Nakailang hindi na tayo. Mayroon, hindi na po natin mabilang, pero yun po yung sinasabi ni Satan po sa atin. At sinasabi po ni Satan, ganoon din po, nagagawa na po pala natin. No, nag-give in na po tayo sa temptation, sa patibong po ni Satan. And number 4, Satan insists disobedience inside of me. Satan insists disobedience inside of me. You finally act on the thought you've been toying within your mind. What began as an idea gets birthed into behavior. You give in to whatever got your attention. You believe Satan's lies and fall into the trap that James warns about us. We are tempted when we are drawn away and trapped by our own evil desires. Then our evil desires conceive and give birth to sin. In James chapter 1, verses 14 to 16, but every man is tempted. Tandaan po natin, no one is exempted sa temptation. Kahit po anak na po tayo ng Panginoon. When he is drawn by his own lust and enticed, then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. And verse 16, do not err, my beloved brethren. Lahat po tayo natitempt. Pag tayo po ay talagang naakit na, nagpatangay, no, talagang gagawin na po natin. Magpapasakop na po tayo. Nandito na eh. Gagawin ko na. Kaya, Satan talagang yung relationship po natin sa Panginoon, gusto niyang masira. Gusto niya pong mawala yan. Gusto niya huwag ka na magpatuloy sa ministry. Gusto niya huwag ka na sumama ng camp. Gusto niya huwag ka nang pumunta sa choir practice. Huwag ka na umattend ng Bible study. Satan will give you a lot of choices. Ang trabaho po natin, maghanap po ng isang dahilan bakit po tayo pupunta sa choir practice. Bakit po tayo a-attend sa ating ministry. Bakit po tayo magsisimba. So many temptations that Satan gives us, hanapin po natin yung isang dahilan bakit po tayo tutuloy. Bakit po tayo magpapatuloy. Bakit po natin gagawin yung ministry na meron po tayo? Kasi nadaan po natin, simula naligtas po tayo, talagang yung temptation, yung pagsubok, talagang sobrang dami. Unlike nung tayo po hindi pa po Kristiyano. Bakit nung kailan ako naging anak ng Panginoon, kung kailan ako nag-serve sa ministry, parang mas lalong dumami yung challenges sa buhay ko. Bakit parang mas lalong dumami yung temptations? Bakit mas lalong bumigat yung mga problema? Why? Kasi gusto nga ni Satan masira yung relasyon. Gusto ni Satan bumalik ka dun sa dati nating ginagawa. Kaya like ang tinitempt ni Satan. Tandaan po natin, God allows temptation. Just like nangyari po kay Job. Pinahintulutan po ng Panginoon yun. Ang sabi lang, wag mo lang gagalawin si Job. Kunin mo lahat sa kanya, alisin mo lahat, tanggalin mo yung yaman niya, yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak,
pero wag mo lang siyang gagalawin. Bakit? Kasi alam ng Panginoon, kasabay gustong matest ng Panginoon kung talagang ipagkakalulu siya ni Job. No, ganoon din po sa atin. God will allow every temptations just to test your character and attitude. Alam niyo po sa aming devotion, morning devotion, as sa mga teachers, talagang pinaka-naano ko pong sa devotion is the character and attitude. Kasi pag yung character and attitude sa mga teachers, same thing mangyayari po sa mga estudyante po namin. Kung ano po yung character ng teacher, that will be the same character meron po ang mga student. No, that's why every morning talagang I pray, no, talagang pag ako po yung nagde-devotion sa mga staff, talagang sabi ko, ayusin po natin yung attitude and character. Bakit? Kasi problema ko din eh. Minsan pagpasok pa lang sa learning center, may inis ka na. Kumbaga talagang may hindi magandang nangyari, mahirap. But you need to control your character and attitude. Ganoon din po, no, sa lahat ng pagsubok po na binibigay ng Panginoon, it's all about your character and your attitude. Ano ba yung character mo sa temptation na to? Ano ba yung attitude mo? Paano mo ba hawakan itong problem na to? Paano mo ba i-overcome itong temptation na meron ka? Sometimes kailangan po, pwede naman takasan eh. Tignan po natin, no, from Monday to Sunday, sa araw-araw na ginawa ng Panginoon. Na minsan, yung naka-add to cart mo sa Shopee or Lazada, aminin niyo po, no, lagi niyo pong tinitignan niya, pero hindi niyo po chine-check out. Bakit? Na-attempt ka ng bilhin, pero hindi mo bili-bili, pero nandun lang sa cart mo. Parang ganoon din po yung temptation. Nandyan lang po yan eh. Hanggat hindi nyo mo inaalis yan, makikita at makikita mo yan. O, di ba? Meron po tayong ganyan ng mga bagay. Di ba? Doon pa lamang po sa simpleng bagay, kung tayo po ay natitempt na, ano bang gagawin ko? Everyday lagi mong pinag-iisipan. Check out ko na ba? Ay, hindi. May Shopee Pay Later ngayon eh. Di ba? May discount. Antayin ko na lang yung ganitong discount. Na po, napakaliit na temptation, pero that is a trial of your patience. No, ganoon din po sa mas lalong malaking pagsubok na meron po tayo. No, hindi mo pwedeng takasan. Kailangan mong alisin. No, kailangan mong i-reject. No, pag tayo nakikita sa mga ads, lahat po, pag nakita po natin yan, we want to buy everything. We want to try everything. Pero still, tignan po natin, makakatulong po ba sa atin yan? O makakasama po sa atin yan? And number 2, we learn how temptation works, how to overcome temptation. Number 1, refuse to be intimidated. Refuse to be intimidated. Many Christians are frightened and demoralized by tempting thoughts, feeling guilty that they are not beyond temptation. They feel ashamed for just being tempted. This is a misunderstanding of maturity. You will never outgrow temptation. Minsan, na-intimidate tayo kaya nagawa natin yung isang bagay. Natakot po tayo, kaya nagawa mo na itong bagay na ito. So again, we need to refuse to be intimidated. Satan does not have to tempt those who are already doing his evil will. They are already his. No, talagang yung, hindi ka na, ba't kaya wala akong temptation ngayon? Ba't kaya wala akong challenge sa buhay? Baka man, nagawa mo na kasi. Ginagawa mo na. No, kumaga parang napalitan mo na, no, yung trono. No, ikaw na mismo ang gumagawa. Ikaw na mismo nagte-tempt sa ibang tao. So, Satan will not tempt those people or those who are saved to do his evil way if ginagawa na po natin. Temptation is a sign that Satan hates you, not a sign of weakness or worldliness. It is also a normal part of being human and living in a fallen world.
Oh, tandaan po natin, hindi po yung temptation sa anak lang po ng Panginoon yan. Hindi po. Lahat po ng tao nakakaramdam po ng temptation. Diba? Uso po ngayon yung scam. Makikita po natin talaga pag nakita ka, mag-invest ka sa ganito, babalik sa'yo. Kagabi nga po, talagang yung isa naming classmate, nag-share siya, no? Talagang sabi niya, di ba napanood niyo yung sa TV, yung sikat na artista, nasampahan ng kaso, dahil yung sa kanyang medical practice, no? Or may in-endorse siya about medicine or what. Yung sikat po, I think napanood niyo rin po yun. Asawa po siya ng sikat na artista or singer, no, yung babae. Alam niyo ba, sabi niya sa akin, kami nagsampa ng kaso noon eh. Ako nagsampa ng kaso. Talagang lahat kami nagulat, sabi ko. Talaga ba? Sabi ko, ano nangyari? Talagang yung investment, no, talagang babalik daw sana na yung pera until such time na scam sila. Sabi nga, alam mo, sabi niya, yung scam na yun, billion na yung inabot. Nagulat kami na yung classmate namin, nag-invest pala. Hindi namin nakakalain na gano'n na pala kayaman yung classmate namin. Sipin niyo po yun, no? Gano'n po kayaman yung classmate po namin, nagpapakahirap po sa law. Sabi niya, di ko nga rin maintindihan yung sarili ko eh. No? Sabi ko, sipin mo, nag-aaral tayo ng batas, pero naloloko pa rin, nakakaloko pa rin yung scam. Yung mga documents, talagang natin pinakita. Di ba? Talagang naisip niya later on, hindi pala totoo. Na parang kami, siyempre nagtoko sa, siyempre, dahil na-intriga ako, pinakwento ko, no? Siyempre talagang worldwide yun eh. Talagang nabalita yun eh. No, na isa pala siya doon sa mga nabiktima o talagang nagsampa ng kaso. So talagang yung temptation nandyan po. Hindi lamang po sa anak ng Panginoon. Kahit sino po matitempt. No, sobrang daming ads. Diba ngayon nga po nabawasan na po yung true text. No, talaga may magme-message sa'yo, nanalo ka sa ganitong bagay, pwede mo nang i-claim. No? Ngayon nabawasan. Minsan nasa Viber or email. Diba? Kaya, we need to be aware. Hindi po tayo magpapa-intimidate. Talagang nasabi sa akin eh. Talagang maganda yung kitaan eh. Talagang pag pumasok sa ganitong trabaho, okay. Pero hindi po natin alam, it's just a temptation. It is also a normal part of being human and living in a fallen world. Do not be surprised or shocked or discouraged by it. Be realistic about the inevitability of temptation. You will never able to avoid it completely. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, There hath no temptation taken you, but such as is common to man, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able. Pag in temptation na iaalaw ng Panginoon sa'yo, hindi niya iaalaw yung bagay na mas malaki na hindi mo kaya. God will just allow those temptations na alam mong kaya mong paglabanan. Lord, talagang sobrang challenging eh, sobrang hirap. Kakayanin ko ba? No, sometimes talagang isipin mo yung temptation to give up, na wag na magpatuloy, nandyan po palagi yan. Just like in our camp, this coming April 14 to 19, no, there are so many temptations for us not to join, for us not to come, not to support your edition. Diba? Sobrang daming temptation. Diba? Ganoon din po, sobrang po nating ibigay na dahilan. Pero still, kung gusto po natin, may paraan. Diba? Sino po bang walang problema sa pera? Pakitaas nga po yung kamay. Sino po yung walang problema? Wala pong iniisip sa pera. No? Talagang payapa po ako, no, sa pera. Wala po akong pinagkakautangan.
No? Talagang lahat po ng kayang bilhin, bibilin ko. No? Talagang may ganun po ba? Meron po magsasabi, kaya ko pa mag-sponsor sa camp dahil wala akong iniisip na problema sa pera. Yun po. So lahat po tayo may problema sa pera. Lahat po tayo. Sabihin, hindi mo lang problema yan, yung pang-comfy mo. Iniisip ko bilang bilang camp director nyo nga po no ano lang po ako nagbayad, no? Talagang pa-register, no? So talagang problema din po. Talagang mahirap. But still, kung alam mo na talagang yung challenge mo na makasama ng camp, ay pag-pray mo sa Panginoon. O talagang, sabi nga nung nakausap ko, alam mo, talagang gusto kong magtumulong, no? Na itong taong to makasama ng camp. Kaso, siya mismo ayaw Sabi ko sa kanya, ako gusto kong sumama, pero wala akong pambayad, baka pwede mong ibigay na lang sa akin. No, alam mo po yung ibang tao, gusto po kayong marahil yung iba dito, gustong sponsoran. Gusto magbigay, pero yung willingness na meron ka para sumama, hindi po nakikita ng tao. Minsan nasa atin na lamang po yung dahilan. Minsan wala na po doon, may pasok pa kasi ako May pinapagawa pa po yung boss ko. No, marami pa kaming deadlines. Sometimes, sinasaraduan na po natin yung ating isip. Hindi na ako sasama. Hindi na ako, okay lang. Dito lang ako sasama. Na hindi po, tatapusin ko yung 5 days camp. No, hindi lang 3 days, hindi lang 2 araw. Kahit may trabaho ako, hahabol ako sa camp. Kasi minsan, ang isip natin, may trabaho pa ako, may pasok pa ako. Hindi na ako sasama. Pero sinubukan po ba natin maghanap ng paraan para makasama ng camp? Para mag-join? Sometimes, sa isip po natin yan, kaya naman po natin gawin. Diba? Binabakuran lang po natin o inahadlangan lang po natin yung pwedeng gawin ng Panginoon para po sa atin. Nung mahal sa atin po, no, pag yung sa mga first time, talagang yung sa camp, hindi lang po dahil camp director po ako, no, kaya po ini-endorse ko po yung camp. Alam niyo po, simula nung gumraduate ako nung college, tapos nagtrabaho po ako sa China Bank for 2 to 3 years. Siyempre po yung Monday to Wednesday, minsan talagang may pasok pa yan Alam mo, sa tatlong taon ko nagtrabaho sa bangko, hindi po ako nagpapaalam sa boss ko. Talagang minsan ma-absent na lang po. Kasi alam ko hindi ako papayagan kasi bakit? Holiday po yung Thursday and Friday. Ano, kasi pag ikaw hindi ka nagpaalam sa trabaho mo, awol ka na nun Pero po, talagang umabsent na lang po ako. Kasi alam ko hindi ako papayagan May nawala po ba sa akin? Hindi po. May trabaho pa rin naman po pagkabalik ko next week. Mabilis pa po yung process ng job for me to be promoted. Kasi minsan nahadlangan lang tayo ng takot. Na-intimidate lang tayo na ano ba yung pwedeng mangyari sa akin. True story po yun. Nung nagtatrabaho po ako sa 2013 to 2015. Pero hindi po ako nagpaalam nun. Hindi po ako nagka-file ng leave. Kasi alam kong i-reject po yun kasi nga holiday yung remaining days. Kaya ang ginagawa ko, absent na lang ako. Kasi gusto kong sumama ng camp. Hindi ko po sinasabing gawin po ninyo. Sinasabi ko lang po yung testimony na meron po ako. It means yung camp na meron po, yung desire ko na makasama ng camp, nandun po. Sometimes, dun po nag-uumpisa. Kung yung temptation, nag-uumpisa po sa atin, ganoon din po yung desire. Nag-uumpisa rin po sa atin. Kasi kung sabi nga nung nakausap ko, gusto kong sponsoran Pero yung desire niya, yung willingness niya, hindi ko makita. Mamaya, bigyan ko nga, hindi naman pala sumama. Sayang naman yung binayad. Na minsan po, iba po sa atin, alam po nung ibang tao, or talagang gusto tayong bigyan ng blessing, pero nakahadlangan yung taong magiging blessing sa'yo, maybe the way you act. Sabihin mo kayo, di ba? Meron pong ibang ganyan, nagpa-practice na sa edition. Minsan alam na ng edition leader yan. Wala pa tong pambayad
pero laging active sa edition. Sa practices, sumasama. Minsan yung edition leaders or your counselors, magbibigay na ng, alam kong kapos sila eh. Pero dahil lagi siyang nandito, nakikita ko yung desire niya, problema niya yung comfy, later on, baka malaman mo bigla, bayad ka na pala. Bakit? There's a desire. Kung yung temptation, may consequence, pag tayo po ay nag-give in, yung desire po natin to do good, na gusto po natin sumama ng camp, gusto po natin sumali sa ministry na meron po tayo, may pagpapala po. Kumbaga, hindi po nawawala sa Panginoon yan. Talagang, talagang, wag po tayo magpa-intimidate, na talagang natakot ako na baka itong business ko, itong work ko. Sir Mark, di naman naiintindihan eh, baka kasi yung work ko. Yes, lahat po tayo may pinagdadaanan. Lahat po tayo may suliranin. It's just how we handle it. No, talagang, ngayon pa lang, no, talagang, yung iba nga, no, talagang 1 year before, nakapag-file na ng leave. Talagang sabi pa nga sa akin nung iba, Sir Mark, hindi po ako makasama kasi graduation, no? Graduation ko ng Tuesday. Nung iba, Monday pa nga eh. Pero nung this week, nag-message sa akin na, Sir Mark, answered prayer ako, na-move po yung graduation namin. Hindi na po tatama sa camp. Makakasama na po ako for 5 days. So, ganoon din po, may desire ka lang po dapat, pinagpipray mo lang dapat yan. Ngayon po sa atin, talagang hinadlangan na po natin, nagbigay na po tayo ng barrier doon sa Panginoon, kaya ayaw na po natin. Alam niyo po, isa po sa mga testimony po namin, sa mga classmates po namin, sa law ni Sir Brin, talagang yung prayer eh. Iba po talaga yung prayer before we take our exam. Talagang, hindi naman po lahat nagpipray, no, sa school, lahat ng classmates namin. Pero alam mo po, maglalabas kami ng room, or doon po kami sa room, talagang magpipray muna kami before we take our exam. Sabi niya, Sir Brin, pray ka. Sir Mark, pray ka. No, for our exam before, bago mag-start yung klase namin. Kasi minsan talagang, ang prayer lang po namin ni Sir Brin, like ko po sinasabi ito, pag may ministry or gawain po yung GTBA or activity po ng church, lagi po namin pinagpipray, sana Sir Brin walang pasok. Sana hindi pumasok yung prof. Minsan napag-pray po namin, sana magkaroon ng sakit. Sana na traffic. Alam mo, doon na po kami sa level na yun eh. No? Talagang, Lord, malakas yung ulan, no? Talagang sana, Lord, talagang mawalan siya ng internet. Alam po, God never fails. Lagi pong may dahilan. Nagbibigay po ng Diyos talaga ng, tulad po ngayon, no? Talagang nagulat lang po talaga ako na exactly 4 p.m. Sabi niya, we move our class by this time. No, bakit? Kasi siyempre, natatep na po talaga ako magtapos ng 5:30. Talagang simula kahapon pa, iniisip ko, Lord, talagang hanggang 5:30 lang ako kasi ayoko umabs. Kaya papansin niyo po, every Sunday afternoon, talagang pag nag-a-announce po dito, minsan po talagang recitation po kasi, minsan sumasagot na po kahit hindi ko po alam yung sagot para lang makatakbo makapag-announce po dito. Na sometimes, ganun po yung struggle. No, but lucky, parang swerte na talagang ngayon, talagang yung time na binigay sa akin, hindi lang ako mag-aangas, talagang mag-preach ako eh. Talagang yung blessing, yung prayer, talagang nandyan po. You just need to pray. No, talagang, wala po kami, masabi ko po, halos wala po kami na-miss ni Sir Brin na activity ng church or ng GTBA dahil may pasok po kami. Hindi po namin ginagawang dahilan yung schooling namin kasi para hindi maka-attend ng ministry. No, ganun din po sa iba, sa mga nagtatrabaho, sa mga nag-aaral. Huwag niyo pong gawing dahilan yung pag-aaral, yung work po ninyo para hindi po makasama sa ministry. Diba? Hindi po every time maganda po yung result ng exam ko. Actually, may mga bagsak na po akong subjects. Not every time na we pray, napapasa po kami sa exam. Hindi po ganun yun. Nagpipray kayo, kilala kayo ng mga classmates ninyo na nagpipray kayo. Maganda yung testimony. Yes, maganda po, pero it doesn't mean hindi rin po kayong bumabagsak. We fail. Pero we just keep going. Sometimes,
we just get intimidated itong bagay na to. Lord, hindi ko talaga kaya. I will just give in dito sa temptation na ito. Jesus was tempted, yet He never sinned. Temptation only becomes a sin when you give in to it. Sabi po ni Martin Luther, you cannot keep birds from flying over your head, but you can keep them from building a nest in your hair. No, hindi nyo po maiiwasan. No, minsan, hindi nga po ibon eh. No? Minsan yung langaw po, no? Talagang minsan nasa atin po. Kumbaga, hindi po yung lumilipad po sa ating paligid. No, bakit kaya ako nilalangaw? No, mag-isip-isip po tayo, no? Kailangan mo lang iligo yan. No, talagang, bakit yung ibang tao hindi naman nilalangaw? Bakit ako lang? Ganun po ibig sabihin, no? Yung temptation nandyan lang sa paligid. Maybe kahit anong gawin mo, na talagang makikita mo, nandyan pa rin. But, ano ba yung solution? Diba? You just need to find a solution para mawala yung bagay na yan. You cannot keep the devil from suggesting thoughts, but you can choose not to dwell or act on them. No? Ang hindi pa rin mapipigilan po si Satan na kumilos po sa atin. Hindi pa rin pwedeng pigilan si Satan na magbigay po sa atin ng temptation. But we can choose if we will dwell or not. Magpapadala ba ako sa galit? Magpapadala ba ako sa aking inis? No? Magpapadala ba ako sa sinasadya na ayoko na? At one testimony po no, sa camp, I remember na talagang nasubukan po yung patience ni Sir Edgar. No? Talaga siya yung aking camp edition leader. That time talaga, nakalimutan ko lang po yung taon, pero sa Valenzuela yon. Ayan. No, talagang yung edition po namin, talagang best edition po yun. Na masasabi ko, memorable edition. I think, ayan, amen. Yan. Talagang yung edition, parang simula Monday pa lang, no? Or practice pa lang, talaga naisip namin, wala na tong pag-asa. Magiging, ano na lang kami dun sa camp. Kasi, talagang Monday to Wednesday, sa cabin ng boys, no? Talagang wala. Sabi ko, Lord, talagang ginawa na po namin lahat eh. No, talagang, ano ba, Sir Edgar, pagdating sa practices, pagdating sa paglilinis, pagdating sa pag-aasikaso, ginawa na natin ni Sir Edgar. O sabi ko talagang doon na bago talaga Sir Edgar, yung patience siya sa amin. Bakit? Pagdating ng Wednesday, hindi nagkasalita si Sir Edgar eh. Talagang, pag kinausap ko bilang katulong, bilang assistant niya, talagang, hindi na siya nagkasalita, hindi na siya umiimik eh. Pero that is the memorable. Bakit po? Monday to Wednesday, wala kaming best cabin. Lahat ng edition meron, kami wala. No, pagdating po ng Thursday, no, talagang naisip ni Sir Jap, lahat ng gamit, no, alisin. Kaya pagpasok ng checker dun sa aming cabin, wala pong gamit. Kulang na lang po yun. Ang iniwan lang po namin, double deck. Yun na po iniwan talaga. Lahat ng gamit ng kahit na sino, nakasama po namin sa room, talagang hindi nila alam kung saan napunta yung kanilang gamit. No, pagdating kinagabihan, no, talagang naghahanap po sila, no. Ay, di po namin, basta tinapon lang namin sa ganito, nilagay namin sa ganitong room. No, talagang sabi ni Sir Edgar, pwede pa tinago, kahit naman manalo pa tayo ng Thursday, hindi na tayo magiging champion. Talagang, pwede pa tinago lahat. No? Pero nandun po yung desire, no? Ganun po kasaya sa camp. No, talaga yung joy na talagang Monday to Wednesday, Monday to Friday, talagang makikita ko, puro katawanan na lang yung edition. Talagang alam mo na yung mangyayari, talagang nasa huli ka na lang. No, pero still, you enjoy the camp. No, talagang may test yung character mo, yung patience mo. Kaya, kung kayo po magiging edition leader niyo po, Sir Edgar, kasama niyo po siya sa talagang nagbago na po siya. No? Talagang yung galit niya sa amin, nabuhos niya na po lahat. Lahat po ng sigaw, inis, no? Talagang iba po. No? Kaya talagang, yung temptation na talagang magagalit pa sa inyo, Sir Edgar, para hindi kayo kumikilos sa edition, hindi na po kayo iimikin ni Sir Edgar. Hindi na po yun magsasalita.
No, talagang, it's our choice. Papagivin ba ako sa galit ko or sa inis? Sa temptation na meron ako. Kailangan lang po natin tignan ano po ba yung battle na kailangan po nating harapin. And number 2, recognize your pattern of temptation and be prepared for it. Recognize your pattern of temptation and be prepared for it. There are certain situations that make you more vulnerable to temptation than others. Some circumstances will cause you to stumble almost immediately, while others don't bother you much. These situations are unique to your weakness, and you need to identify them because Satan surely knows them. Handaan po natin, no? Ang Panginoon, kung alam niya po lahat ng nangyayari sa atin, alam niya po yung buong pagkatao po natin, alam niya po yung strength and weaknesses na meron po tayo. Same thing with Satan. Alam po niya yung weaknesses mo. Alam niya rin kung saan ka malakas. But He knows kung saan kanya pupuntiryahin, kung saan niya ibibigay yung timing ng temptation na to. He knows exactly what strips you up, and He is constantly working to get you into those circumstances. In 1 Peter chapter 5, verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. No, maging vigilant po tayo. Nandiyan lang po yung lion, nandiyan lang po yung devil. No, anytime na makakuha yan, no, pag ikaw nagbigay lang ng konting espasyo, no, konting butas lang na makita ng devil, ito na yung right timing para ipasok o yung temptation. Sometimes we need to ask ourselves, when am I most tempted? What day of the week? What time of a day? Isipin po natin, ano ba yung mismong natatempt ako? Minsan Wednesday, di na ako natin ng prayer meeting. Sunday, di na ako magsisimba. Meron po tayong mga ganyang times na we are very hinang-hina tayo na talagang pag-iisipan natin kung talagang, Lord, talagang may dahilan ka para hindi gawin yung kalooban ng Panginoon. There are days na pwedeng mangyari yan sa atin. And we also ask, where am I most tempted? At work, at home, at a neighbor's house, at a sports bar, in an airport, or motel out town. Dahil minsan tayo na po yung mismong lumalapit dun sa temptation. Minsan tingnan natin, saan ba ako mas lalong natitempt? Pag dito sa lugar na to, hindi na ako pwedeng pumasok eh. Hindi na ako pwede dyan. Dapat iwasan ko na. Sabi nga po nung sa naming classmate, kasi talagang nakita ko po yung kanyang temptation, no? Gawin ko lang po example. Kasi talagang may nagkaroon na sa kanya ng utang. Sabi niya, talagang umabot na nagkaroon ng sampahan ng kaso, no? Talagang napakorte na dahil lang sa utang. So, sabi sa kanya nung lalaki, nung isa niyang kaibigan, nababayaran na lang kita monthly. Dadaling ko na lang sa bahay ninyo. No, talagang dadaling ko na lang sa bahay ninyo yung utang, yung pera para bayaran ka. Ang sabi niya, hindi pwede. Wag na wag kang pupunta sa bahay. Ayaw kitang makita sa bahay. No, kahit lang sa tapat, ayoko. Ang sabi niya, kasi pag naglambing siya, wala na, makakalimutan ko na ulit yung utang niya. So, sabi niya, wag kang pupunta. No, di ka pwede nang lumapit. Yung utang mo, deposit mo sa akin. No, bakit? Kasi alam niya yung kahinaan niya eh. No, sabi niya, hindi pwede. Kasi pag nandun siya, talagang minsan, condone na yung utang niya. Wala na, napatawad ko na. So, next month na naman siya magbabayad.
So, once a month ko siyang makikita, once a month kong makakalimutan talaga yung utang niya, hanggang sa makalimutan ko na talaga yung kanyang utang. Sometimes, ganun po tayo. We need to put a barrier do sa temptation. Huwag po tayong lumapit. Kasi minsan, tayo po yung mismong lumalapit na. Yan, sabi niya, hindi ka na pwedeng pumunta. Ganun din po. Maaaring dinadaanan po natin yung pinupuntahan po natin dati. Huwag na po nating subukan. Huwag na nating puntahan ulit. Kung bakit kinalimutan na po natin. We need to put a barrier. And sometimes we need to ask, who is with me when I am most tempted? Your friends? Co-workers? A crowd of strangers? Or when you are alone? So ba yung kaibigan mo na tempt ka? Co-workers mo, katrabaho mo, a crowd of strangers, or pag mag-isa ka lamang. Also ask, how do I usually feel when I am most tempted? Do you give in? It may be when you are tired, or lonely, or bored, or depressed, or under stress. Meron po akong nakitang isang parang kasabihan siya. Sabi dito, if the devil cannot make you sin, he will make you busy. Too busy for prayer, too busy for Bible reading, too busy for devotionals, too busy for helping others, and too busy for church. Handaan niyo po naman, sometimes when we are alone, wala po tayong ginagawa. Diba, masalo po dyan po pasok o naglalaro po sa atin yung iba't ibang temptations. Pero pag tayo po ginawa po nating busy, tayo sa prayer, sa Bible reading, devotional, helping others, or sa ating po ministry sa church, the devil cannot give way para po may pasok yung kanyang temptation. Sometimes, we still have time for everything else. No, minsan, inuuna po natin yung ibang bagay na hindi naman po mahalaga. Ito yung time na mahinang-mahina ka, na alam mo talagang mag-give in ka sa temptation. Still, di mo dapat prepared ka. Alam ba yung dapat kong gawin? Dapat, Lord, dapat nasa ministry ako ngayon eh. Dapat nagpapalakas ako sa iyo para yung temptation na meron ako, yung challenges sa aking buhay, hindi ko magawa. That's why I need to be busy on the ministry. Kailangan ko pong, Lord, mag-pray. If you have time to read your Bible, read it. Alam mo talagang may pagsubok ka, anong gagawin mo? Will you call your friend that will also say, sige, gawin natin yan. Okay lang yan. Bilhin natin yan, subukan natin, or you will read or look for a verse and talk to God. Alam na po natin yung pattern ng temptation na dumarating po sa atin. Alam na po natin yan kung paano po i-avoid yung mga situation na ganyan. The Bible tells us repeatedly to anticipate and be ready to face temptation. Sabi po sa Matthew chapter 26, verse 41, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. No, sometimes ganun po, no? Sa atin po, minsan, pag tayo kampante na po tayo, gawin yung isang bagay, subukan yung isang bagay, okay o kayang-kaya ko na to. Marereject ka na yung temptation na yan. Pero tandaan po natin, our flesh is weak. We are easily matempt. No, talaga pag nakita, talagang pag binili ko tong bagay na to, no? Talagang kayang-kaya ko, mangungutang ako. Wala akong pera, mangungutang ako kasi talagang gusto ko siya eh. Gusto kong bilhin, gusto kong makuha. So, pag tayo po, kahit sa sarili po natin, na talagang we are indeed willing to reject. Pero minsan, pag naisip natin, kaso maganda eh. Meron yung kaibigan ko eh. Kaya dapat meron din ako. Nagkakaroon na po ulit ng doubt. And in Ephesians chapter 6, verses 10 to 14,
Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. So put on the whole armor of God, which is the Bible that talks to us so that we can stand. No? Doon po laban sa lalang ng diablo. We can stand it if we will put or read the Word of God. Verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. And verse 13, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Verse 14, stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Verse 15, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Verse 16, above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. And verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. So ito pong verse na binasa po natin, this is the summary on how we fight temptations. O inagwa natin yung advocate ng devil, no, para malabanan po natin. This will help us. We need to put on the whole armor of God, to take the shield of faith, to take the helmet of salvation, which is talagang para malabanan po natin yung trials na meron po tayo. And verse 27 in Ephesians chapter 4, neither give place to the devil. Huwag po natin bigyan ng pagkakataon ang diablo. Alam mo na, diyan ka matitempt, pumunta ka pa rin. Alam mo na, diyan ka magkakasala, ginawa mo pa rin. So we need to follow the advice in Proverbs chapter 16, verse 17. The highway of the upright is to depart from evil. He that keepeth his way preserveth his soul. So ang landas ng matuwid ay palayo sa kasamaan. Ilayo na po natin yung sarili natin. Huwag po nating ilapit. No? Minsan tayo po yung mismong gumagawa ng bagay na talagang ikakagalit po natin, ikakainis po natin. So pag alam na po natin na gano'n, ilayo na po natin yung ating sarili. Again, number 1, refuse to be intimidated. Number 2, recognize your pattern of temptation and be prepared for it. And number 3, request God's help. Request God's help. Pag kayo po ba may problema, may suliranin, do you pray for it first, or you call your friends, or you ask someone about your challenges in life? Sometimes kailangan po natin unahin yung Panginoon. Una natin kausapin ang Panginoon. Sometimes baka mamaya yung kaibigan natin, yung classmate natin, yung co-workmate natin, they will not give good advice. They will not give biblical advice. Sometimes, iba po yung advice na binibigay nila, baka hindi makatulong. Baka mas lalo tayong magkaroon ng problema. But we should remember, heaven has a 24-hour emergency hotline. God wants you to ask Him for assistance in overcoming temptation. Kaya makita niyo po si Pastor, every time that you will message, you will call him, sasagot at sasagot po yan. Pag may problema po kayo, every 24 hours po, available po ang ating pastor. No, kaya kapansin niyo po, minsan, mag-chat yan, mag-message yan, tatawagan ka niyan, are you okay? Kakamustahin ka. Why? That is our job of our pastor. Gusto niya po tayo makitang maayos at ganun po nagpapatuloy sa ministry. Kaya unahin po natin kausapin ng Panginoon, Lord, para ma-overcome ko yung temptation, I need your help. Kaya sabi sa Psalms chapter 50, verse 15,
and call upon me in the day of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me. No, talagang itong, we call this microwave prayer because it is quick and to the point. Help, this is an SOS, this is a mayday. No, every time that you ask help sa Panginoon, talagang He will be there to help you at the right time. No, talagang yung Panginoon, talagang pagtulong sa iyo, right time po yan. No, kaya talagang blessing po talaga sa akin ngayong hapong ito. No, talagang kahapon ko pa talaga pinagpipray. No, talagang na-overwhelm ako, no, sa answered prayer na binigay sa akin ng Panginoon. Ganoon din po sa atin. Maybe may pinagpipray ka, pag-pray mo lang, don't give up. When temptation strikes, you don't have time for a long conversation with God. You simply cry out. David, Daniel, Peter, Paul, and millions of others have prayed this kind of instant prayer for help in trouble. The Bible guarantees that our cry for help will be heard because Jesus is sympathetic to our struggle. Handaan po natin, si Jesus rin po, tinempt. Tinempt din po siya. So He faced the same temptation we do. Sabi po sa Hebrews chapter 4, verse 15, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. If God is waiting to help us defeat temptation, why don't we turn to Him more often? Honestly, sometimes you don't want to be helped. We want to give in to temptation, even though we know it is wrong. Sometimes you just need to ask for help. Kaya pansin niyo po sa mga sports ngayon, it's not just magaling lang sila physically. Hindi lang sila malakas yung pangangatawan nila. May talent sila, may skills. Kumbaga, karamihan po sa mga players ngayon, tinitignan na rin po yung kanilang mental health, psychological health. Napansin nyo, mga NBA players, dito sa atin sa Pilipinas, mga PBA players, they have a problem or issue, di ba, sa kanilang pag-iisip. It is very important. No, minsan kailangan natin humingi ng tulong. We just don't admit it to ourselves. Ano ba yung dapat kong gawin? Alam mo na kailangan mo ng tulong, why don't get help? Huwag po tayong mahiya. Hayaan mo ba, kumbaga parang sa doktor lang yan eh, hayaan mo bang lumaki o yung lumala yung sakit bago pa magpa-doktor? Hindi naman po, di ba? So dapat, gusto natin maging maayos, maging maganda ang ating pangangatawan, we need to seek help. Ganon din po sa ating spiritual life. Honestly, we don't want to be helped. We want to give in to temptation even though we know it is wrong. At that moment, we think we know what's best for us more than God does. So dito, na-overcome na po natin yung Panginoon. Hindi ko kailangan yung tulong na, alam ko naman, na kailangan ko ng tulong, pero hindi ko kukunin. Ayaw ko. So, minsan iniisip na natin, mas makakabuti na lang sa akin, na ako'y mapag-isa. Harapin ko na naman tong challenges ko, problems ko. Hindi ko kailangan yung tulong ng Panginoon. Maybe we are embarrassed to ask God for help because we keep going into the same temptation over and over. Sabi, Lord, yung temptation paulit-ulit eh. Talagang, kung ganito lang yung temptation, talagang bumabalik lang din sa akin, maybe I will not ask for help na. Bakit hindi mo pa na-overcome talaga fully yung temptation na meron ka? So you need help from God to overcome those temptation. Handaan po natin, God never gets tired or bored or impatient when we keep coming back to Him. Temptations keep us dependent upon God. Handaan po natin, habang tayo po ay tinitempt, God is taking us close to Him. Sabi nga, narinig ko lang tawag dito. If you're not, pag hindi ka na nagkakaroon ng problema, hindi ka na normal na tao.
No? Ibig sabihin, hanggat may problema ka, hanggat may challenges ka, normal ka pang tao. Kasi yung mga walang problema sa buhay, di ba? Makikita nyo lang po, di ba? Masaya sila, di ba? Kahit mag-isa lang sila, di ba? Ganun na po yung kalagayan o pag wala ka ng challenges sa buhay. Sabihin, hindi na po maayos yung ating pag-iisip. Di ba? At least, as much as possible, until now, we can discern what is right from wrong. But if you cannot discern what is right from wrong, then there's a problem. Maybe we are not a normal human person. No, so we think, no, as much as possible, yung trials na yan, yung temptation na meron po tayo, because we are a normal person. Hayaan lang po natin yan. No, normal po yan na magkaroon po tayo ng problema. Maybe pinag-isipan po natin, we discern, am I giving in or am I giving up? We need to look up to God. Expect Him to help you and remember the reward that is waiting for you in overcoming temptation. Sometimes, yung mga temptation na darating sa'yo, kailangan po natin, Lord, ano po ba yung kailangan mong ipakita sa akin? Why I have this temptation? Kaya sabi po sa ating verse, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. You just need to endure yung temptation na meron ka. Marahil ngayon, yung temptation na meron ka, malaki man yan, maliit, still a temptation, you ask God for help. Kailangan mo lang tiisin. No, talagang, si Sir Jeff nga, no, lagi niya sinasabi sa akin, no, talagang nagagalit ka na ba sa akin? Kasi ikaw yung inassign kong camp director. Naiinis ka na ba sa akin? Kasi bakit po, hindi na po ganun kadali maging camp director eh. Kaya minsan inisip ko, napagtripan lang ako eh. No, talagang, ako lang ba? Talagang, tama ba na sa posisyon ako neto? No, kahit yung mga camp staff po, no, talagang tinatanong ko, no, minsan, naisip ko, no, talagang yung temptation na talagang nagdududa ako na, kaya ko ba? Until no, parang, nasabi ko na, Lord, sila lang yung kumikilos, eh, alam mo nagagawa ko. Ito yung forte nila, yung gagaling nila mag-isip. Lord, ano ba yung contribute ko? No? Talagang yung pagdududa sa yung sarili na you want to give up, minsan gusto kong sabihin kay Pastor, talagang hindi ko po kaya eh. Talagang pagod na ako eh. Parang, kaya naman po ng iba, no? At tingin ko much better na gawin po nila. Mas magiging maganda. Ganun din po sa atin. Huwag po natin hayaan na magkaroon po tayo ng doubt sa sarili. Ang kailangan na po natin, kumilos po tayo. Kailangan po natin mag-move forward po tayo. Ang sinasabi lang sa amin, no, sa law school, kasi this is the time, this is the year that some students are quitting. Na talagang from 50, from the first year, I think we are just 20, no? Na classmates ko na lamang po na talagang original batch. Na sometimes talagang okay lang, nag-quit na rin naman sila eh. Do I need to go forward? Kailangan ko mag-move forward? Sabi na iba, nandyan na tayo eh. Ngayon pa ba tayo susuko? Kaya sometimes narinig niyo yung ganung bagay. Nandito na tayo eh. Naabot na natin to. Diba? Nakaya mo na nung una. Ngayon pa ba hindi mo kakayanin? Diba? Na-overcome mo na nung last time. Ngayon ka pa nasusuko. Kaya nga sa mga preachers, talagang natuwa ako na pag, talagang last mo na, no? Talagang talagang nag-congratulate na sila, no? Talagang I think, talagang yung pakiramdam, no? Talagang humawak ng big event, hindi po ganun kadali. That's why, sa mga district members, kung yung edition, yung inyong preacher po ang nasa, you support them. Talagang supportahan po ninyo ang preacher kasi hindi po ganun kadali.
No, sometimes, yung ating mga preachers talagang sa inyo po umuhugot ng lakas. No, yung mga ideas na meron po kayo, no, talagang yung mga preachers po natin, na ang ating pastor, iniisip po nila, no, hindi lamang po kayo namumblema sa comfy ninyo. Kahit yung mga preachers po ninyo, iniisipan po nila ng paraan yan. Ginagawan po nila ng paraan yan. Ang kulang na lamang po kayo. No, yung desire po ninyo na sumama ng camp. Yung desire ninyo na magpatuloy sa ministry. No, yung desire po ninyo na lagi na pag may Bible study, sasama po tayo. Na pag may soul winning, gusto ng preacher mo makita ka na nandun ka. So tayo po, may doubt tayo sa ating kakayanan, pero yung preachers po natin, higit po ang ating pastor, hindi po nag-doubt yan sa inyong kakayanan. Pag may binigay ang Panginoon na challenges sa buhay po ninyo, ang pastor po natin ang una pong nagpipray para po sa atin. Huwag lang po tayong mag-give in doon sa temptation, doon sa pagsubok na dinadala po sa atin ng Panginoon. No, it's a part of life. Kaya, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life. So, yung promise po ng Panginoon yan, sa James chapter 1, verse 12, until now, it is true. We just need to overcome those temptations. Tayo po tayong lahat at tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing binigay niyo po sa amin sa inyong salita na, Lord, alam po namin kung paano po mag-work si Satan through our life to give us those temptations na alam po namin na mapapalayo kami sa inyong relasyon. Pero nalaman po namin, Panginoon, sa gabing ito, yung solusyon upang mas mapalapit po kami sa inyo at ganoon din po, ma-overcome po namin yung temptations na meron po kami upang mas maging maayos ang aming relasyon sa inyo at ganoon din po sa aming pastor at sa aming mga ministry at ganoon din po sa kanib ng simbahan. At sa pungpong ito, the altar is open. At sabi ng salita, you just request, no? Maybe you just need to cry out, you just need to talk to God about your challenges. The altar is open. Baka meron kang challenges, temptations na hindi mo pa na-overcome, or meron kang bagong problema, suliranin, iluod po natin sa Panginoon. Ilapit po natin. Na talk to God intimately. Handaan po natin, God knows what is best for us. Hindi po yung katrabaho po natin, hindi po yung kaibigan po natin, hindi po yung churchmate po natin, but only God knows what is best for us. You just need to ask Him. You just need to request His guidance and His wisdom. Go to your family and pray.